Magandang araw po. Ako po ay 35 years old at nagtatrabaho sa isang construction company bilang purchasing staff. Matagal-tagal na rin po ako sa industriyang ito at aminado akong hindi madali ang aking trabaho, lalo na pagdating sa integridad. Sa simula, akala ko po normal lang yung tinatawag nilang incentive mula sa mga suppliers. Maliit lang naman po at parang bonus kumbaga. Pero habang tumatagal, napapansin ko na ang manager namin tila mas pinapaboran yung suppliers na nagbibigay ng mas malaki. Kahit na minsan mas mahal o dehado sa kumpanya ang deal. Napansin ko rin po na unti-unti akong nahihila ng sistemang ito. May mga pagkakataon ngang naguguluhan ako kung ano ba ang tama at mali. Naiintindihan ko po, Pastor, na dapat ay para sa ikabubuti ng kumpanya ang mga gagawin naming desisyon sa buhay. Pero sa totoo lang, mahirap tanggihan ng easy money, lalo na kapag kailangan din namin ng dagdag sa panggasto sa bahay. Gusto ko pong umalis sa ganitong klase ng sistema. Ayokong maging bahagi ng katiwalian. Pero aaminin ko, may mga araw talaga na naiengganyo ako. Pakiramdam ko kasi nasa gitna ako ng dalawang mundo. Yung gusto kong gawin ang tama at yung tukso na ang dali sanang kunin kung hindi ko na lang papansinin ang konsensya ko. Ano po bang dapat kong gawin? Paano po ba ako maninindigan ng may integridad sa isang mundong parang baluktot na ang tama't mali? May pag-asa ba ang isang tulad kong minsan nang nadulas at nagkamali? Paano ko pa mas mapapalalim ang pananampalataya ko para mas tumibay ako sa ganitong klase ng laban? Anong say mo, Brad? Alam mo, Randy, hindi madali yung ganitong uri ng sitwasyon, ha? Lalo na kapag yung sistema sa paligid mo, tanggap na, kumbaga, yung kalakaran. At tila baga naging yan ay normal, yung alam mong hindi tama pero normal. Pero ngayon ikay lumalapit at humihingi ng gabay, yan ay patunay na may liwanag pa na sa hinaharap mo, sa gitna ng dilim na pinagdadaanan mo ngayon. So let me share a few thoughts. Number one, Randy, integrity is costly, but it is never a waste. Ibig sabihin, pagka gusto mo mag-maintain ng integridad, hindi siya madali. It's costly. Pero hindi yan sayang. Ang integridad ay parang ginto na sinusubok ba sa apoy. At madalas, ang presyo na to sa pagiging tapat ay hindi komportable, hindi siya kaluluguran ng karamihan. So maaaring maliit ang kita mo, mas kaunti yung pabor na makukuha mo sa tao. Ibig sabihin, hindi dahil sa illegal at immoral na pamamaraan. Pero ano mo sabi sa Proverbs 10:9? Maganda to, Kawikaan 10:9. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may mga likong landas ay malalantad balang araw. Randy, tandaan mo, ang integridad ay hindi laging madaling daan. Pero ito ang ligtas at mapayapang daan. Hindi ito nagpapayaman agad kasi pwede ka naman yumaman sa maayos na pamamaraan. Meron kang tinatawag na disiplina, magkakaroon ka ng integridad sa pagpapayaman at magkakaroon ka ng peace dahil alam mong malinis yung pinagdaanan. Ito'y nagtatayo rin ng pangalan mo, malinis na pangalan. At ito ay nagbibigay din sa iyo ng dangal. At higit sa lahat, kaluguran sa Diyos. Pangalawa, your past compromise doesn't define you. Your next choice will do. Ibig sabihin, may pag-asa pa, Randy. Aminado kang minsan ka nang nadulas at yan ay malaking hakbang, yung pagsisisi mo ngayon, patungo sa pagbabago. Hindi ka nagtatago, hindi mo tinatago ang kasalanan sa ilalim ng lahat naman, gumagawa niyan eh. Bagkus kinikilala mong may mali at gusto mong itama, yun ang mahalaga, Randy, ano? May pag-asa pa, yun ang punto ko rito. At wag mong hayaan na, hindi, nagkasala na ako sa nakaraan, ituloy ko na to hanggang mamatay. Di ba? Yun kasi yung mentalidad na iba, nagawa ko na eh. Babalik pa ba ako sa, wala na rin. Masama na tingin sa akin ng Diyos. Hindi ganon. Sabi sa Bible, hindi raw nagkikim-kim ng galit ang Diyos, hindi raw siya nagtatanim ng mga mali nating gawa. At pangatlo, stand quietly but boldly, even if you're standing alone. Hindi mo kailangan mag-announce sa opisina na, ako lang ang tapat dito. Pero kailangan mo maging consistent sa paggawa ng tama kahit walang pumapansin sa'yo. At minsan, hindi agad magbabago sistema. Pwedeng ikaw muna. Maliit na spark sa kadiliman, makikita rin yon. Okay? So tandaan mo, hindi ka lumalaban sa buong sistema. Una sa sarili mo muna. The hardest person to lead is yourself. Pag na-lead mo yung sarili mo against corruption, it will build from there. So number 4, last na to, build the faith that can say no to sin. Yung pagsabi ng no ay gift ng Holy Spirit. Sabi, the grace of God gives you the ability to say no to sin. Kung gusto mong mapalalim ang pananampalataya mo, patuloy ka magdasal, magbasa ng salita ng Diyos, namnamin mo yung mga narinig mo rito sa Daily Bread. So last na lang, Randy, before I pray, this is your defining moment. Hindi kasi nadyang ilagay sa kanyang kumpanya para matukso lang. Ginamit ka ni Lord dyan para maging liwanag sa gitna ng dilim. Baka ikaw magsimula ng pagbabago. Hindi ng buong sistema, pero ng kultura sa paligid mo. So Randy, ulitin ko, mga Kawikaan 10:9, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw.
Ay manalangin, Randy. Lord, napaka-timely, Lord, ng aming binasang kawikaan ngayon na ang taong merong peace sa buhay ay bunga, Lord, ng pagiging tapat. At obviously, Lord, yung mga taong walang peace, walang kapayapaan, mga taong talagang nag-iisip paano magkamal sa illegal at immoral na pamaraan, ay walang peace. At eventually, malalantad din daw sila. At maaaring sabihin namin, hindi naman nakukulong, hindi naman nakakasuhan, nakakalusot kahit malantad. Lord, meron kami ultimate judge na sabi mo sa Biblia, a man who is destined to die once and face judgment. Dito sa hurado na to, hindi sila pwedeng magtago dahil ikaw ang magiging ultimate judge pagdating ng panahon kung kami pupunta sa langit o sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. So salamat, Lord, sa iyong pagiging just and righteous. Mamumuhay kami ng tapat upang ang kapayapaan ay makamtan namin tulad ni Randy. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.